Good morning, guys. Sa araw na to may racket tayo. And I'm very excited sa racket na to kasi every time napupunta ako doon, nakikita ko yung mga pusa. Masarap maglakad ngayon pero tinatamad akong maglakad. So, mag-aantay tayo ng streetcar papunta doon. And then after that, imimit ko yung mga friends ko, Filipino friends sa church. And yeah, I'm excited to share it with you. In the streetcar. Gusto ko talaga yung cityscapes ng Toronto. Kaya kahit mahal yung living dito pa rin mas gusto. Kasi I feel like I'm alive. And what I really like about it is the diversity. Malapit na ako sa property. So ipapakita ko sa inyo yung mga pusa. Nagbabantay kasi talaga ako ng pusa dito eh. Dito na ako sa bahay. So kapag nandito ako, iba yung suot ko. Kasi madaming pusa. I mean like, dalawa lang naman yung pusa pero syempre nagsished sila. So kailangan ko mag-wipe. Tapos iniiwan ko na yung damit ko dito. Kasi usually weekly nandito naman ako. Shelly! Di ko makita yung isa. Ganito sila kapag nandito ako, nagtatago sila. Kasi usually kapag nagbabantay ako, nag-vacuum na din ako. Ayun siya! Harrison, what? Kikitain ko na yung mga friends ko ngayon. Dito na ako sa Eaton Center. Hindi. That's Square pala. Right. Sobrang proud ko sa sarili ko kasi hindi ako late ngayon. Kasi usually lagi ako nalilate. Ewan ko ba? Kapag sobrang lapit mo, parang lagi ka nalilate. Basta masama lang kasi talaga ugali ko. Yung place na to is parang yung New York ng Canada. Pero syempre, less people, less buildings, less lights. Pero here, oh, namaba yung video. Teka lang. Ito yung kaibigan ko. Hello! Hello! Hello. Video. Ay, pipicturean ko ulit. Sayang. Pali rin ako. We're gonna watch The Chosen. Anong masasabi mo sa movie? Maganda. Nandito nga si may Jisoo. Sino? What do you think about the movie? I thought it was good. I missed the first bit. How much did I have to get? Show it! Hoy, sobra kayo! Boycott. Charot. Does it have a flash? We don't know. We're gonna go for a walk. Okay. Ha? Let's just get one. Holy. Oh, you vlogging? So yun na nga, nag-iwaiwalay na kami. Ngayon pauwi na ako, naglalakad ako. Hindi ako makapagsalita kanina kasi ang ingay nila eh. Pero syempre, kailangan mo talaga ng mga friends para makapag-liwaliw din minsan. Hindi naman pwede puro work lang. Tumira ako dito ng matagal sa Canada. Dito ko na-realize yung kakalagaan ng fellowship. Kasi syempre, dati sa Pilipinas, dahil madami ka namang friends, marami kang na pagkakwentuhan, marami kang tao na pwedeng i-update kapag meron kang ganito, ganyan. Pero dito sa abroad, very rare na lang talaga. Pwede na lang kung talagang super friendly ka. Pero though, ako, ganun naman ako. Pero syempre, mahirap pa rin na makahanap nung nakakaintindi sa'yo. That's why I'm very thankful sa mga naging kaibigan ko dito sa Canada. Blessing din ni Lord na napunta ako sa church na kung saan ako ngayon. Though syempre wala namang perfect na church. Pero for sure, tutulungan ka nun para mag-grow. Bigla akong nagsentimiento, no? Pero ganun pa man, yun na nga, marami kang matututunan kapag mag-isa ka na. Tsaka kapag kailangan mo talaga lumaban sa buhay. Kasi nga, wala ka sa comfort zone mo. Ang saya din dito kung naglalakad-lakad ka lang. Siyempre makakapag-isip-isip ka. Uwi na ako. At ngayon, need ko nang gawin yung mga kailangan kong gawin. Ang dami ko naiwan na gawain sa bahay. Siya, yun lang naman. So usually, ganun lang naman yung buhay ko araw-araw dito. Kung wala sa work, mag-aaral. Pero syempre, bakasyon ngayon. May pa yung pasukan ulit.
pupunta ng church, i-meet yung mga friends, gagawa ng random things. Kasi sandigan nyo lang naman yung isa't isa eh. Ang ganda ng panahon ngayon kasi hindi mainit, hindi malamig. Kaya makakapaglakad-lakad ka, makakapag-isip-isip ka. And for those who are asking kung worth it pa ba yung Canada, palagi ko naman oo. Lalo na kung naghahanap ka ng self-growth, yung ma-develop ka, yung makikita mo yung other side of the world, makakaranas ka ng ibang culture. Which is ako, yun yung gusto ko talagang mangyari is makita ko yung ibang culture. Kasi napakalaki ng mundo para lang magstay sa isang lugar. Pero syempre, masaya at masaya sa Pilipinas. Iba pa din sa atin. Pero ako, para sa akin, gusto ko pa makita yung iba't ibang lugar. Kung tatanungin ako kung gusto ko lumipat na naman ng ibang bansa, I will always say yes. Pinag-iisipan ko na nga eh. Pero syempre, ilalaban ko muna itong Canada. Habang nag-aantay tayo ng extension is, of course, syempre, gawin natin yung best natin. Ako, gagawin ko yung best ko para mas matuto, para makakilala pa ng ibang tao, para magkaroon ng network. Syempre, minsan lang naman yung buhay. At dapat hindi natin nililimit yung sarili natin sa mga nakasanayan lang natin. Dami ko na namang nasabi, dami na namang nasabi ng kalbo. Pero sana at least meron kayong natutunan. Kahit na ba konti lang naman ang nanonood eh. Gusto ko lang naman talagang i-document yung mga pagkakataon na ganito sa buhay ko. Tapos may mga binabalik-balikan ako. Tulad ng mga videos ko nung una pang mga araw. Lahat ng yun ginawa ko nung pandemic. Pero yun mo yan, ang dami-dami na pala nila. At ngayon ito, isa ito sa mga dadagdag din sa mga videos na babalik-balikan ko. At sana mas marami pang mga memories yung magawa ko. At sana magsipag na akong gumawa ng videos. Doon nakakatamad naman kasi talaga minsan, lalo na kapag mag-e-edit ka na. Pero ngayon kasi hindi na ako nag-e-edit, puro cut-cut na lang eh. Napakaraw ng vlog ko. Para bang, wala, ganito lang talaga. Yung buhay, ganito lang. Nag-work ako dyan minsan sa dance studio. Naglilinis. Sa Pinas, hindi mo ko mapapaglinis. Diyos ko talaga. Dito, ay nako, okay lang. Alipin tayo ng dolyar talaga eh. Nag-work din ako dyan. At saka dyan. Buti na lang binibless ako ni Lord ng maraming mga work. At dahil sa mga work ko na yon, nagkaroon ako ng maraming network. Ang dami ko naging kakalala, ang dami kong naging mga boss na naging mga kaibigan ko. Kaya na-excite pa ako sa mga susunod na mangyayari sa buhay ko. Alam ko na magagawin si Lord. Hindi ko man naintindihan ngayon yung mga nangyayari. Pero alam ko si Lord na bahala sa akin. Kung gaano ka faithful si Lord sa akin, for sure ganun din siya sa'yo. Kaya hang on tight. Ay, mapasaan pa't magiging okay din ang lahat. God bless you guys. Bye bye.